Kasama natin ang aking mentor, walang iba kundi si Dr. Rafael Castillo. Sir, for the first time, thank you very much, sir. Live tayo, sir, worldwide. Si Dr. Castillo nagturo sa akin ng halos lahat ng alam ko po. From 25 years ago hanggang ngayon, siya pa rin kinakonsult ko. Cardiologist, napakagaling. Past President, Philippine Heart Association, at kilalang speaker worldwide. Sir, meron kayong... Pero Willie, Yes. itatama ko lang yon. Actually, nagtuturuan kami sa isa't isa. Ako rin nagtatanong No, kay lahat Willie. kayo nagturo sa akin, sir. We learn from each other. Yeah. Kaya ako naging cardiologist dahil sa'yo. Pinilit ako ni Dr. Castillo magsulat sa Diaryo 2001. Wala pang Facebook noon. Kaya malaki ang utang ko, utang natin kay Dr. Parang father figure ko po siya. Napakabait. Yeah, Sir, praise God. Praise God. Sir, yung sa heart disease, sumasakit ng dibdib, maraming kababayan natin sumasakit ng dibdib. Kailan gamutan, kailan magpapa-angiogram? Kasi yan ang concern, Yes. laging walang pera, mahal eh. Pero hindi po totoo yung iniisip kasi natin palagi na naku, may sakit sa puso, kailangan ma-operahan, ma-angiogram para lagyan ng tinatawag na stent. Yung stent, angioplasty ay yung proseso nga pinapabuka yung mga makikitid na ugat, tapos lalagyan siya ng kalso na ang tawag ay stent, parang makadalo yan dugo. At kung hindi kaya ng stent, yung iba naman ay pinapa-opera na, yung bypass surgery. Pero hindi naman po lahat ng klase ng pagbabara ay kailangan ng ganitong procedure or operation. Kaya huwag tayong mawawala ng pag-asa na, baka... Wala akong ganitong pera, wala akong, kano na ba ngayon, 500,000, Yes. 800,000. Pero sir, ikwento natin yung tama, kasi minsan nalilito yung pasyente, magtatanong siya sa isang doktor, gamutan, isang doktor, opera, isa, stent, isa, hiwa. Ano yung tama na pwedeng gamutan lang based on yung bagong pag-aaral na kinakwento nyo? Kailan pwedeng gamutan lang na tableta lang na mas matipid? Kung may may tinatawag tayo mga treatment guidelines. So, yun ang nagbibigay sa atin ng payo, ng rekomendasyon kung kailan dapat gamitin itong mga procedure o tawag natin revascularization procedure para dumali uli yung gumadawli yung sirkulasyon. Kung meron talagang atake sa puso, heart attack, talagang kung magagawa rin lang naman talaga, mas magandang magawan talaga nung angioplasty. Angiogram. Yes. Post-heart attack. Yes, yung kung talagang kababago pa lang ng heart attack, nakita talaga may lamat. Ilang oras pa lang yung heart attack kasi may iwasan na para mamatay yung parting iyon ng puso, Kasi pag namatay na yung puso, yung muscle, wala na tayong magagawa. Sasabihin nga, ano yung pangdamo kung patay na ang kabayo. Kaya gusto natin mabigay yung damo sa kabayo habang gutom pa lang siya at buhay pa siya. Ganun rin sa puso. Gusto natin mapanumbalik yung sirkulasyon habang buhay pa. Yung nagugutom lang, kulang lang sa oxygen, may ischemia. Ischemia ay gusto sabihin kulang sa oxygen, sa nutrition, nutrients, pero mabubuhay pa uli. So yun ang tamang timing during a heart attack. Pero sa karamihang pasyente, ito yung mga pasakit-sakit lang ng dibdib, na matagal na, ilang buwan na, ilang taon na, nag-chest pain, may bara yung puso. Right. Ano nga to, sir? Chronic chronic stable coronary artery disease. Ano po yung chronic stable coronary artery disease? Ano yung sintomas? Para alam ng kababayan natin na papasok sila dito sa gamutan lang. So ang chronic stable coronary artery disease, yung totoo nga, nagbabara yung mga ugat sa puso, medyo nagkukulang ng konting oxygen ng heart. Sumasakit-sakit? Yes. Maring sumasakit-sakit pero karamihan sa kanila wala ang nararamdaman. Aksidente lang nadidiskubre pag nagpa-check up sa doktor, nagpa-ECG, ginawa ng treadmill test at na accidentally discovered. Pero karamihan wala ring nararamdaman. O yung iba, kaya tinawag na stable, nagkakaroon ng paminsan-minsang paninikip ng dibdib, pag umakyat ng hagdanan, tumakbo, nagmamadali, nagtatrabaho, pero pag nagpahinga, kaagad-agad naman nawawala. So, pwedeng stable ang stable angina. Angina means
yung chest pain, paninikip ng dibdib, stable naman, nakakapagtrabaho naman siya, nagagawa niya kung anong gusto niyang gawin. So, pwedeng hindi na siya magpa-angioplasty. Yun ang kwan ngayon, ano? Kasi, number one, actually, yung sunod-sunod na kasing pag-aaral since about 10 years ago, hanggang sa mga itong taon na ito, may mga lumabas uli na pagsusuri nga kung talagang stable coronary artery disease. At hindi naman yung pinaka-main na artery. Yung left main. Kumbaga sa kwan, yung EDSA, yung main road. Hindi naman yun ang bungad o main road. Ang barado, yung mga ski-skinita lang, ano? Yung mga intersecting na daan, yun lang ang mga branches lang ang barado, pwede gamutan, pwedeng optimal medical treatment. Basta talaga ma-optimize yung medical treatment. Pareho ang haba ng buhay. Ang haba ng buhay ay pareho, ang patig at kamakailan, ito nung isang buwan. So kahit gamutan or bigyan ng stent yung ganitong klaseng pasyente na stable, pareho haba ng buhay. In terms of haba ng buhay, pareho lang. Anong advantage kung meron silang 800,000, magpapastent sila? Ang dating akala natin na benepisyo ng pagpalagay ng stent is that mas mahusay sila makapatanggal ng paninikip ng dibdib. Pero number one, kung wala namang nararamdaman ng chest pain, kaya tawagan natin sa kanila silent ischemia, no? Wala namang nararamdaman, ano yung i-relieve mong chest pain? Pangalawa, kung ang chest pain madalang naman, no? Kung talagang matindi lang ang ginagawa at kagad-agad naman nawawala o kaya may mga pilduras na linalagay sa ilalim ng dila na tatanggal naman kaagad, so wala talagang benepisyo na makikita. And kamakailan nga, yung may lumabas sa pagsusuri na ang tawag Orbita trial. Baka konti na lang, sir, magpapa-angiogram and stent yan. May mga, gaya nga na sinabi natin, kung talagang matindi ang bara, yung left main, yung pinaka-main road. So, depende. Yes. So, may options sila. Sir, anong mga tableta, at least in final tips natin, ano yung mga tabletang binibigay on the average? Yes. Sa average person sa stable CAD, coronary artery disease. Siguro bago yun, i-emphasize natin na kailangan yung lifestyle change. Yun pa rin ang importante. Yung kinakain natin. Kailan bawasan natin ng taba. Lalo nga, nauuso yung ketogenic diet. No? Okay yun kung walang barang mga puso. Pero hindi rin maganda yun. Medyo iwasan na yung matataba. And of course, yung matatamis rin. Huwag tayo kailangan medyo tama ang timbang ng katawang natin. Kaya ingat. So, plus of course yung konting exercise na kaya natin and yung stress management. Kailangan alam natin, i-handle natin ang stress, sapat ang tulog natin sa gabi, hindi tayo nag-aburido. So, smoking, alcohol. Siyempre, smoking, it goes without. Kung nagsisigarilyo, itigil yun. Pag alcohol, excessive alcohol intake, itigil rin. No? Now, sa tableta, on the general lang, ano ba sir, mga aspirin? Yung aspirin o kaya tinatawag na blood thinner. Kung hindi kaya ang clopidogrel, yung silostazol, yun ang mga blood thinner. Number two, yung mga tinatawag na mga gamot na parang maturuan ng puso nga magtipid sa oxygen, beta blocker, meolol. Pero wag basang magti-take na ito kasi kung may hika, bawal rin. Kailangan kukonsulta muna sa doktor nila, pampababa ng cholesterol. Yes, yung statins, karaniwan yung statins, yung mga pampababa ng cholesterol yon. Kahit na normal ang cholesterol, dapat magti-take pa rin ng statins. Kaya wag silang maraming takot, sir, masisira daw atay nila, kidney nila, masasanay daw sila. Gusto nila, wag na lang. Yes. Kaya kailangan may doktor pa rin nagsusupervise. Yung safe, pero sir, safe, napakaliit ng porsyento ng pasyente nga talaga magkakaroon ng side effects sa liver. Saka yung haba ng buhay plus ilang years. Marami. Yung definitely. Parang plus 10 makwan talaga. Yung maraming factors na kinukuhan. Pero talagang subok na nga umahaba ang buhay, mas gumaganda ang quality of life nila. Tapos may mga gamot pa rin na pwede dagdag yung tinatawag na ACE inhibitors. Yung mga pril. Yung parang talagang medyo kasi napapabuka nila yung ugat, nalilinis yung mga ugat, nga hindi siya nagiging kumikipot.
At yung nga yung sinasabi natin nga, na-improve niya yung collateral flow, yung maliliit na ugat. Last tip na lang, sir. Meron lang a few percentage ng kababayan natin, ayaw totally ng kahit anong gamot, kahit may sakit sa puso, gusto natural lang. Anong mapapayo nyo? I mean, meron kasing ganun ding mentality. Kasi marami ng murang generics ngayon eh. May 3 piso na lang ata na. Hindi, yung mga concern natin, gusto natin humaba. Kaya nga sa ibang bansa, ang haba ng buhay, libre gamot eh. Yes. So how do you convince them na ituloy lang yung maintenance? Oo, kasi yung mga natural na okay lang yan, walang masama ron. Expert kayo sa natural, naaral niya lahat ng supplement. Yes. Yung okay lang yan, pero may mga gamot naman kasi nga talagang nasubukan na, na tried and tested, na makakatulong talaga sa mga pasyenteng may bara. So yun nga yung mga binanggit nating gamot. So wag naman tatanggalin ito, tapos puro natural supplements na lang ang iinumin. So hindi rin po maganda yung ganong mentalidad. So, maganda pagtulong-tulungin natin lahat ito, no? Kaya sabi natin lifestyle changes, o then plus yung mga gamot, no? Plus yung whatever talagang tried and tested na natural supplements na gustong i-take. Okay lang 'yan, basta kailangan talagang mabigay natin lahat ng gamot na para sa pasyente. Para mabuhay talaga. Yes. Maraming salamat, Dr. Rafael Castillo. Sir, nakita niyo naman po gaano ka-concerned ang aking idol na doktor. Salamat, Willie. Kung gaano kanya kamahal yung pasyente, diyan natin nakuha yan. Nakita niyo naman gaano ang concern. Kilala siya ng maraming patient, they will really vouch for it. Thank you very much. Bye-bye po. Bye.